Ayan. Dapat nawala. Aha. This is the Powerful Comics Man, Gerald Radowit. Chris Bacala Podcast. Sound Podcast in the house. Muling nagbabalik. Shotgun treatment. Napaka magtatapos na naman ng taon, Chris Bacala. Oo nga, Je. Magkano kaya tayo? Year-end review. Tingin mo. Time flies when we're having fun. Ano mga nangyayari ngayon? Ano mga... yung... Ito, bro, China. Gegerahin ba tayo ng China? O ano? Huwag naman sana. Kasi sa Palestine... ito fucked up Di ba dati Israel versus... Ano ba yun? Palestine Palestine naman tapos talaga. Yung Israel yung kinampihan ng US. Ngayon naman yung Palestine naman dapat yung kampihan. Ano ba talaga dapat? Well, masalimuot na ano yan, na usapin yung Israel-Palestine. Ang napag-usapan namin yan doon sa Tambaycast na episode namin. Kasama ko si Nico David. What up, at saka Nico? Fiscal EJ. At saka iba pa. Napaka-intricate kasi nung sitwasyon. And at the end, ang tingin ko, honestly, it's wala nang ibang solution kundi just let them fight it out. Talaga? As bad as that is, kasi eto, yun ang advice ko if you want it to end. Kasi tingin ko hindi matatapos yan unless they fight it out. Pero umabot na sila sa ganong level. Paano pag tayo naman yung nalagay sa sitwasyon ng Palestine? Tayo yung ginigera. Hindi. Ano yun lang natin yung... explain ko lang bakit ganun sinabi. Kasi, yung Palestine, yung iba kasi dinedeny ito eh. Hindi talaga especially, not Palestine, yung Hamas. Yung Hamas kasi is classified siya as terrorist group. Although yung iba sinasabi na militant group sila na justified yung mga pinaglalaban nila. Parang vigilante. Parang freedom fighters. Ganon. Parang sa Hunger Games. Parang si Katniss Everdeen. Hindi. Kasi mag-isa lang yung si Katniss eh. Rebel yun. Ito hindi. Parang siyang MILF. Ganon. Okay. Parang Hamas. So ngayon, etong Hamas, ang extremist sila eh. Extremist sila. Ang yung 'di ba yung ano nila na sinasabi nila na from the river to the sea, Palestine must be free. Yun yung mantra eh. Yun yung slogan. Promo team nila. Yun yung slogan nila. Yung from the river to the sea, Palestine must be free. Ganun. Ang ibig sabihin nun, pag tingnan mo yung mapa kasi nung Palestine tsaka Israel, yung Gaza, nandun yung Hamas. Maliit na part lang yun. Teka, i-pull up natin. Sige, pull up mo. Pull up natin yung... Wala kasi kaming apprentice dito pero kung meron, pull up niya yan. Israel map. Okay. Interesting, ha? Ngayon ko lang malalaman tong... marami kasi lumalabas sa feed ko about Palestine, yung mga batang namamatay. Pinopromote ng mga... Alam mo sino naglalabas nun, bro? Mga artists din. Sila The Game, yung sila... Ito, Moro Beats. Alam mo ba yung Moro Beats? Kay DJ Med Messiah. Yun, nilalabas na parang meron sila mga hats na parang... Pro ba siya? Pro-Palestine siya. Okay, ito. Okay, ito yung from the river to the sea na sinasabi nila. Mas lakihan natin ng konti. Okay. Ito yung Gaza. Yan yung mula dito hanggang dito sa yan yung Israel. Itong anong kulay ba yan? Gray? Gray yan. Yung gray na yan. Janine. Yan yung West Bank na tinatawag. Okay, West Bank yan. Yan yung West Bank. Itong strip na to, yan yung Gaza Strip. Yan lang, ganyan kaliit lang. Ganyan. Nandyan yung Hamas. Itong Gaza Strip, nakikita nyo naman, di ba? Yan, yung Gaza Strip. Nandyan yung Hamas.
yung mga inatake nila, yung mga bayan dito sa gilid-gilid ng nitong strip na to. Itong West Bank, relatively hindi Palestine din yan. Nandiyan yung mga Palestinians. Hindi ko alam kung updated yung area nito eh. So pero para siyang QC. Ano pala Caloocan? May North Caloocan, South Caloocan. Oo, gano'n. Di ba magkaiwalay? Oo nga, no? Kasi ito yung QC, yung Israel. Parang tangina. Tapos ito, anong kulay to, pre? Color blind to eh. Kakulay ng Israel. Hindi, ito Israel yan. Israel. Yan. Ano bang kulay yan? Ito. Parang yellow na yellowish. flesh. Parang yellowish. Yan yung Israel, nandyan yung mga Jews. Okay, yan yung Jews. Tapos, yung from the river to the sea, na sinasabi nila, from the river to the sea, ito yung sea, Mediterranean Sea. Yung Dead Sea? Hindi, Mediterranean Sea. Ito, yan, Mediterranean Sea. Yan yung Mediterranean Sea. Okay? So, yan yung sea na sinasabi nila. So, ano yung river? Ito, Jordan River. Okay. So, yan yung Jordan River sa Bible. Ito yung Dead Sea. Yan yung nagkukonekta ng Dead Sea at saka sa Sea of Galilee. 'Di ba? Tapos, diretso pa yan. Lebanon. Ganyan. So, lake yan. So, ngayon, itong yung from the river to the sea, mula dito, basically, yan yung border ng Israel. From the river to the sea, ibig sabihin, yung entire Israel, kasi River Jordan pa rin yan, dire-diretso yan hanggang dito sa Gulf of Aqaba eh. Diba? Elat. So from the river to the sea, Palestine need to be free. Ibig sabihin nun, from the river to the sea, wala dapat Jews. Free of Jews. So, ito yung iba kasi hindi ayaw tanggapin to eh. Kasi sinasabi nila, Western narrative. Pero, well documented naman yan kasi. Paano ba nagsimula yan? Based dun sa naaalala ko. Itong mga Israel kasi, mga Jews, nagbalikan sila sa Israel. Kasi na-scatter sila sa Europe eh. Kaya nga sila nasa Germany dati. Diba? So kung saan sila napadpad. Lagi may gera dyan sa Israel eh. Oo. So ngayon, nung bumalik sila dyan, hindi sila gusto nung ibinalik sila dyan ng mga British. Kaya sinasabi nila, colonialism daw yung mga Jews sa Israel. Yung the state of Israel is colonialist yung existence ng state ng Israel. Colonialism, yun pala. Colonialism. So, syempre, masama na agad ang dating nun. Colonialism, di ba? So, paano ba? Kasi mahaba yung history. So, parang ito, para silang Mindanao, tas yung Israel, Luzon? Hindi yan yung... Sige na nga, umpisa na natin sa simula. Sige, go, Jay. Go. All eyes on us. Okay. Umpisa na natin na I'm gonna try to make this as simple as possible. Okay, so noong panahon kasi nung mga biblical times, Jesus. etong Israel, ano 'yan? Mga Jew talaga. Nakuha ng yan yung Canaan na tinatawag eh. Di ba yung kay Abraham, yung Canaan? Kanaan. Yan yung lupa ng Kanaan. Nagkakanaan si Abraham sa kay mga anak niya. Ayop na Abraham. Isa lang anak ni Abraham. Okay. So ito nakuha yan ng mga, tapos yung anak ni Abraham kasi yun si Isaac eh. Si Isaac. So ang isang pangalan ni Isaac ay Israel. Naging king ba si Isaac? Naging king ba si Isaac? Hindi, nag-lead lang siya. Hindi. Ano siya? Parang patriarch siya ng mga Jews. So ngayon, walang king pa dati nun eh. Anyway, itong yung lupain na yan, naging kanila. So ever since, pero may mga Palestinian na rin doon. Nag-aaway sila. Doon pa lang nag-aaway na sila. Sa Biblia, di ba? Mga Palestino. Yung mga kaaway ni King David, mga Palestinians yun eh. Tama. Di ba? Si Goliath, Palestinian yun.
'Di ba? So masama si Goliath, 'di ba? Well, sa mata ng mga Si Jew. David ba Hebrew? Oo, Hebrew siya. oo. Jewish Si pinatay. si David. Oo. So ngayon, hindi si Nico David Si David. Oh, Si David etong- lang. So doon, for hundreds of years, mga Jewish talaga yan. Until, nasakop pa ang Jews ng mga Babylonians Pero pinabalik din sila eventually. So, pero nag-iba yung mundo nila noong nasakop sila ng Roman Empire. Siyempre. 'Di ba? So, dati, Israel na yung tawag dyan sa lupain na yan. Noong nasakop sila ng Romans, Romania. dahil nagalit sa kanila yung mga Romans, para buwisitin lang sila Si and Julius, to insult them. Si Julius Caesar ba to? Hindi ko alam kung sinong Roman conqueror Pero ang sabi just to ipamukha sila sa kanila na na natalunan sila, pinalitan nila ng pangalan yung lupa, yung ginawa nilang Palestine. Oh. Just to spite the Jews, the Hebrews. Oo. So ginawa nilang Palestina. Israel. David, pangalan ng bansa ni Goliath na to. So ever since naging Palestine yung pangalan ng lugar until ibinalik siya ng British, yung sinasabi ko kanina. So, yung mga British, naging Israel ulit. So, kailan lang ba to? 1940s lang yun. Pero, kasi sinasabi nila, Palestine kasi to talaga. 'Di ba? Tapos ginawa yung Israel. Mga colonialist kayo, mga colonist ba? Colonizer! Yun, colonizer! 'Di ba? Parang si Magyayan. Mga colonizer kayo. Pero, ang counter ng doon, ng mga Jews doon, Israel talaga to. Na-colonize kami, pinaltan yung pangalan. Ng Rome. Ng Rome. Diba? So, ganun yun ang pangbara nila doon. Pero, Israel talaga yan. So, debate yan. Kasi almost 2,000 years yun Diba? So, ano nang totoo? So, ngayon, dahil, kaya yung mga woke, feeling ko lang, kaya yung mga woke, kampi sa Palestine, kasi in-invoke nila yung colonizer na word, na idea. 'Di ba? That Israel is a product of colonization. And also, dahil mga leftist sila, itong Israel lang ang democratic na bansa sa Middle East. So yung ideology nila, meron silang Western ideology even though they are Middle Easterns. Hindi kagaya ng Gaza na siguro Muslim o Jew o kung ano man yan. Lahat na nang nandito. Itong Syria, Muslim yan. Itong Jordan, Muslim yan. Egypt, Muslim yan. Doon sa may taas, nandun na yung Saudi. Doon sa taas, nandun yung Lebanon. Okay, diba? tama. So mga yan. So Israel is the lone democratic state in the Middle East. Kaya ayaw din sa kanila ng mga leftist kasi it is a beacon of hindi naman Western ideology in the Middle East. So para silang Hong Kong na gustong i-reclaim ng China. Parang ganun. Di ba? Oy, Hong Kong, ano ginagawa mo? Not exactly, pero mas malapit kaysa dun sa sinabi mo kanina. Ganon. So, yun ang yun. So ngayon, balik tayo dun sa sea, from the river to the sea. Itong mga Gaza Strip na to, dati kasi hinati-hati yan Yung British kasi, alam nilang hindi magkasundo yung Israel tsaka mga Palestinians. So nag-designate siya ng mga boundaries. Nag-iba-iba pa nga yan Teka, tingnan natin yung may iba't ibang versions yan Na ayan, dati Israel lang tapos biglang ito na yung Gaza, basta nag-iiba-iba yung land areas nila. Sino nagdi-dictate niya na dapat mag-iba yung land area? Wala sila lang? Well, nagigiyera sila. Oh. Nagigiyera sila. Kaya pa lagi may war. Okay. Yung dati for a time lumawak yung Israel na kasi natalo nila yung Egypt
So ano yung official pag yung separation ito? Ito yung official. Right now, I think this is the current from worldatlas.com. Hindi ko alam kung hindi ako sure, pero more or less ganyan ang itsura ng mapa ng Israel ngayon. So ngayon, ginigera ng Israel itong Gaza kasi gusto nang i-reclaim yung territory na sa kanila. Hindi. Ganito. Now, nung 80s, nung 90s, kasi ang Israel naman kasi, gusto lang nilang, they want to be left alone. Okay sa kanila na magkaroon ng separate state ng Palestine at saka Israel. And I think it had been proven na based dun sa history, dun sa mga treaties na sinusulong nila, na okay sa kanila. Ang problema, ang mga Palestinians ayaw. Gusto talaga nilang makuha yung lupa ng Israel. Buong Israel. Buong Israel. Damn. Kaya nga from the river to the sea. Diba? Yun ang ibig sabihin nun. Kumbaga, umalis kayo, lupa namin to. Diba? Must be free from Jews. Yun ang ibig sabihin nun eh. So, anong gagawin mo? Kung ikaw, halimbawa, let's say tayo, nag-aaway tayo sa isang lupa. Tapos, sasabihin ko sa'yo, hindi tayo magkasundo, pero meron kang bakod. Okay na yan. Basta wag mo na lang ako pakialaman. Di ba? Pero ikaw, hindi. Kailangan makuha ko yung lupa mo. Di ba? Siyempre mag-aaway kayo. Hindi ka papayag na hanggat hindi ako nawawala doon. Ganun yung Palestine sa Israel. So, ang pinagtataka ko lang dito sa whole rivalry na to, bakit yung kapwa US nag-aaway sila eh. Like yung citizens ng US, hindi sila parang Vietnam War eh. Oh. Ngayon, parang yung ginagawa ng US na pagkampi sa Israel, kinokondena ng mga mismong tao sa US, yung mga artists sa US. Bakit ganun? Kasi nga, leftist sila. Kasi yung 'di ba yung idea ng colonization was invoked. And yung mga leftist ayaw nila ng colonization. Kaya nga nila kinukondena lagi yung existence ng US na colonizer, product of colonization ng US. 'Di ba? So I think that's the only reason. Kasi kaya yung away ngayon na yung gera ngayon, kaya nagsimula yan. Kasi ilang beses nang balik muna tayo. Noong ilang beses kasi naggera nga. Yun nga lang, dumakas ang Israel militarily. 'Di ba? Naging nuclear power sila eh. Kung tutuusin, kaya nilang i-nuclear tong Gaza eh. Utas siyang and finish it all. Pero hindi man nila ginagawa. And you can argue, what if Gaza yung nuclear power? For sure, annihilated ang buong Israel nun. 'Di ba? Kasi nga, from the river to the sea. Wala nga lang hati ng dagat, lupa lang yan, no? Oo. Walang hati ng dagat. 'Di ba? From the river to the sea nga eh. So, ang nangyari pala, at one point, nakuha ng Hamas, nung isang extremist group, they got elected into power. Although Hamas is not exactly Palestine. Kasi yung Hamas nandito lang sa Gaza eh. Dito, walang Hamas dito eh. Walang Hamas dun dito sa West Bank. Ayan. Dito, diyan. Walang dito sa West Bank. Walang Hamas dyan. Jericho, Shiloh. No, nandito lang yung Hamas Hebron. sa Gaza. Pero sila yung nagpapaulo ng mga missiles, di ba? So ngayon, probably through intimidation and pinagpapatay ng mga Hamas kasi yung mga yung mga pwedeng gustong makapag-usap sa Israel eh, 'di ba? So nakuha nila yung power. Basically dictator sila sa Gaza. So they are able to impose their ideology to them. Tapos ang ideology kasi nila is basically yun nga, from the river to the sea, at saka yung gusto nilang maubos talaga yung mga Jews. Galit talaga sila sa Jews. So parang ginagawa nilang George Floyd tong situation nila. Hindi. Iba yun. Kasi ngayon, may mga lumalabas na mga puro mga bata sa Instagram page ni The Game, yung rapper.
pinapakita niya yung mga nangyayari sa Gaza, yung mga batang dumudugo. Oh. Well, yun naman, nangyayari talaga yun. Kasi nasa gera na sila. Oo nga eh. Pero, Nasa gera na kasi sila eh. pero kung makikita mo yung image ng like bilang artist, di ba? Like, parang, sige, tangina, pro-Palestine ako. I'm not saying na walang kasalanan ng mga Israeli dito. Kasi I'm sure they are also guilty of war crimes. Pero kaya ang sinasabi ko, wala nang choice dito if ang goal is to end the war, kailangan nilang they need to fight it out kung sinong mananalo sa kanila. Unfortunately. Hopefully hindi ganoon ang mangyari, pero sa tingin ko right now, kung ang mentality ng kabila is to reject all efforts para for them to just leave each other alone, wala nang patutunguhan yung mga usapan. Okay. 'Di ba? Tama. Ngayon, dahil nasa giyera na sila, syempre hindi maiiwasan nagkakaroon ng war crimes. 'Di ba? Of course, may mga kupal talaga diyan, 'di ba? And yun ang nakikitang, at dahil mas malakas na dihamak ang military ng Israel, makikita mo talaga yung overkill, yung overpowering ng puwersa nila. Tama. Pero ang fact up lang na parang ginagamit mo yung images to win sympathy. Like, eto, yung mga ganyang images ni The Game. Okay naman. Ito, yung mga ganyan images, kaya nanghuhumaling yung mga artists na kagaya ng Moro Beats. Kasi, dude, hip-hop eh. Kasi ito, hip-hop artist na pinapakita niya to. Ito, yan o. Pinapakita niya yan. So, syempre, ikaw bilang, fuck, the children are dying. Kaya nga. So, parang, fuck na, parang pwedeng maggera, pero wag lang madama yung mga bata. Pero, you have to understand, this is war. Bro, it's isang diskarte rin kasi yan ng Hamas. Ang tawag nga nila dyan, yung CNN strategy. Kasi, hindi may iwasan, may mga masasabugan talaga na civilians eh. Mismo. Ang ginagawa pati nila, 'di ba? Ng Israel, sinasabi nila, lulusubin na namin kayo yung mga civilian, paalisin nyo na. Pero lumipat na kayo sa sila pa yung frontline. Ang ginawa ng Hamas, nag-blockade sila dun sa exit. Kausap nila yung Egypt, hindi nila pinapayagang makaalis doon. Kasi they want the civilians there. Yun ang claim, ha? Yun ang claim. They want the civilians there para pag nadamay sila, yun ang ipopronta nila sa mundo. Tama. Kumbaga, para kami hostage. So in a way, kasalanan din ng Hamas yun. Para kami hostage, bro. So, diba? pag sumugod ka, papatayin ko to. Pero ikaw, bilang police, gusto mo man-neutralize yung situation, anong gagawin mo? Kaya nga, diba? So ang mangyayari, dahil nandun yung civilians, ang gagawin ng Israel, hindi na lang sila atake, ganun. Collateral damage, yung nangyari. So, ganun ang mangyayari. Hamas, notoriously, parang yung kampo nila, nasa basement ng ospital. Pero diba? So pag inatake mo yun, maladama yung mismo, ospital. Kaya puro hospital pics yung sinasabi ni The Game. Pero ito lang yung point ko dito eh. Nakita mo kung gaano ka-influence nung art. Kasi ngayon, yung mga nag-share neto, hindi naman yung CNN eh, dude. Mga musicians, mga poets, mga comedians, mga artists. Baka sa paintings, di ba? So nakita mo yung, ako nga humaling ako eh. Parang hindi ko na alam kung anong kakampihan ko. It's The Game, favorite artist ko to. Tapos sinishare nito. Doon ako kakampi. Kung ano sabihin ni The Game, doon ako. Malakas ang impluensya sa'yo. Parang kung ano sabihin ni Raffy Tulfo, doon ako. Okay, ako nibutin. Nibutin na. Diba? Doon ako. Kasi personality shit eh. Yun ang, kaya, isipin mo, kung ikaw, willing kang makapag-usap, tapos ayaw nang makapag-usap ng kaaway mo, tapos ang gusto niya ay mawala ka. Tapos gagawin niya, kasi ang ginawa nung October 7 ba yun? Yung minasakar nila, yung terrorist attack ng Hamas, di ba?
nagsasayawan sila doon. May music fest eh. Oo, Tapos nakita yun. Tapos biglang Binomba. pinagbabaril sila, Kaya di ba? nga. Imagine mo yun, nagpa-party-party ka lang, tapos bigla ka pinagbabaril. Oo, Next tama. thing you know. Tapos, it's the worst attack on Jews ever since the Holocaust, basically. So kung hindi mo gagawa, kung think of it this way. Noong inatake ang Amerika ng Al-Qaeda dati, ng 9/11. Ilan ang namatay doon? Tapos yung 2 towers, 'di ba? Tsaka yung building 7. So mga 3,500 Americans ang namatay noon. How did the US retaliate? Syempre. All-out war, motherfuckers! Diba? 2 bansa ang pinabagsak nila. 'Di ba? Pinatay nila lahat. 'Di ba? 2 bansa ang kapalit noon, 3,500. Putang ina nyo. Si Saddam ba pinatay nila? Di ba Pinatay nila. si Saddam Hussein? 'Di ba? They hunted everybody down. Si Osama kahit ilang dekada pinatay inabot. niya na yun. Talagang hindi nila tinigilan. Saka At sino ba yun? Yung dictator na pinutulan ng titi? Oo, yun. Hindi ko alam. Pati yun. Hindi ko maalala. Pero yung Iraq at saka Afghanistan was basically ended up in Si ruins. Gaddafi. Iba naman yun. Sa ano yun? Ano nga ba? Nalimutan ko. Basta Libya. Si Naging Gaddafi. dictator siya, di ba? Kaya ba't ganun, bro? Bakit yung US ang may say lagi sa lahat? Sila makapangyarihan eh. Sila yung malaki yung So feeling military. ko, itong mga artists na to, like yung Moro Beats, nag-retaliate siya sa influence ng US. Yes. Dapat tayo Kasi, lang. ang punto ko lang naman kasi is hindi ko sinasabing tama ang US na pabagsakan niyang Iraq at saka Afghanistan ha. Or Gaza pa. Oo, diba? Ngayon, kasi nagkumapit sila sa Israel. Or back then nung World War II, inatake nila yung Pearl Harbor. Tama. Anong naging ganti ng US? Winasak na Hiroshima. Mismo. Hiroshima, Nagasaki. So- Tapos yung Europe ravaged. So sa ganung Japan. So sa ganung kalaking power, sino magkasabi na mali na ginagawa mo? Historically kasi ganun nang nangyayari sa giyera. Even in back in Rome nung inatake yung isang yung mga pirata ng Carthage 'di ba? May mga ano doon eh. Putya, sinunog nila yung Carthage nung mga panahon na 'yon. So, it's yung sa kay Leonidas, 'di ba? Sinunog nila yung Athens saka yung Sparta. Ganun talagang nangyayari sa giyera. Pag may ginawa kang atraso, pag when push comes to shove, in terms with war within countries, especially if disproportionate yung lakas niya kaysa sa'yo, 'di ba? Imaginein mo, i-provoke ng Pilipinas ang China. Yun ang nangyari. Ipo-provoke natin ng walang dahilan. Oo. Bawa may pinagpapatay tayo na Oo. na Fisherman na wala namang Oo. laban. Tingnan natin kung ano gagawin ng China sa atin. Diba? It seems like yung media, kasi lagi ako nakikinig ng AM radio It seems like yung media natin, local media, pinoprovoke yung sambayan ng Pilipino na maggalit sa China. Na yung mga isda natin, binubusan ng malalaking hose na high-powered. Anong gagawin natin? Lalaban ba tayo? Tapos si Sara Duterte kakampi ng China. Pero, you have to understand, ano ba yung capability natin na makipaggera? Diba? Ano ba? Hindi ko minamalit yung Pinoy, Pero, Reality lang. reality check lang, di ba? Paano tayo mananalo? Anong kakampitan sa US? So, going back to Gaza, minasaker mo yung mga nagpa-party lang sila dun eh. 'Di ba? Tapos pinagpapatayin nyo. Tapos binidyo nyo pa, binroadcast nyo. 'Di ba? Tapos nakita mo yung multinational na mga taong pinagpapatay nyo, pinagre-rape nyo. Tapos you expect us na wala kaming gagawin? So kahit women and children, your motherfuckers, we're gonna kill them all. 'Di ba? So, anong gagawin natin? Hihintayin lang natin ulit na gawin nyo yan? How often do you plan to do that? Kung hindi mo, if you're not gonna nip the problem at the bud, mauulit at mauulit yun eh. So,
Even though, kasi yung mga namatay dun sa attack sa Israel, wala pa yatang 2,000 eh. Madami yun. Basta 1,000 plus. Ang dami na nun. Pero, kung wala silang gagawin, kasi they're calling for ceasefire. Diba? Kasi kumantin na sila, okay, nakaganti na kayo, ceasefire na. Pero, they're just gonna, alam natin lahat, na kung ang mantra mo ay from the river to the sea, Palestine must be free, it's only a matter of time before you do it again. So, hihintayin mo ba yun? Ulit. So, kung ikaw ang Israel, especially the leadership, kailangan mong umaksyon para hindi na mangyari ulit yun. So, annihilate. So, yun ang mangyayari. Di pasabugin ng nuclear tong Gaza Strip, putang ina. Alam mo, sa tingin ko, kung pwede lang nilang gawin yun, pero kasi world war na yun, bro. Kaya nga eh. Kasi kung sinimulan nila, what would make China diba, not do the same shit? At saka yung Iran kasi kakampi ng ng Hamas. Ang Iran is a nuclear power. Imagine mo nga kung Iran gives nuclear weapons to Gaza, 'di ba? Malamang. Kung magbigay sila diyan, malamang tinutulungan na ng Iran 'yan yung sa forces pa lang, 'di ba, yung mga guns. Baka binibigyan na ng Iran 'yan eh. For sure. Eh kung sa Mindanao nga nagbibigay ng mga, 'di ba, yung mga ammo ng, 'di ba? May mga balitang ganun. So kaya ngayon ang conclusion ko, kung itong isa ayaw mag-budge in, kumbaga ang only option is mawala lahat ng mga Jews dun sa lupain nila. Tapos yung kabila naman, hindi rin siya papayag na magpaulit-ulit lang yung mga atake. Ano pang solution dun? Di just fight Pero it out. ang tricky bilang US, no? Kasi gusto ko man-neutralize yung situation. Pero ngayon, ikaw pa yung nagiging kalaban ngayon na parang, tangina na pakialam to. Parang kung dalawa tayo nag-away. Tapos may umentra na, oy pre, wag kayong mag-away kasi magkaibigan kayo. Tapos bilang, ikaw yung kakaaway. Tapos siya na yung naging kaaway ngayon, di ba? Kaya nga. Kasi US kayo nagiging kaaway eh. Ang problema kasi sa US, okay lang sanang maging mediator sila eh. At to some extent kasi the big brother, it is useful for a big brother to step in. Pag may nag-aaway na madalawang di ba? Kaso may kinampihan eh. No. May kinampihan siya eh. Teka. Para sa akin kasi, normal na kampihan ng US ang Israel kasi yun ang ka-ideology nila eh. 'Di ba? Yun yung like I said kanina, yun yung democratic na bansa sa sa Middle East. So ideologically mas nagkakaintindihan sila ng Israel. Yun. Ang thing is, kailangan hindi sila mag-overlap doon sa role na yon, which is very hard when you are talking about war. 'Di ba? Mahirap 'yun. Oo naman. It's nearly impossible. Kaya nga ngayon may lumalabas ng mga ganyang imagery. Kaya nga. So ngayon sila ngayon yung at fault. So ang mangyayari, at saka isa pa, sila rin yung nagbibigay ng weapons. Nagbebenta sila. Ammunition, diba? So merong mga players sa US na kumikita. So even sa troops. gera. Even troops ba? Do they send troops? Hindi ko sure. Pero up, I wouldn't be surprised kung meron. So parang sa Pilipinas din, 'di ba? Like ngayon sa Pilipinas ang umiepal yung Australia sa China, 'di ba? So sila yung big brother natin ngayon kung ba't tayo matapang. Parang wag niyo akong kapihin si Australia. Ano mga gawa ni Australia? Oy. Uy, mate, kangaroo. Oh. Pero dude, ito. Okay, tama na tong Israel-Gaza. Hayaan mo sila magbangayan. Oh. Ito, inevitable to. Eventually, I predict this shit parang Conor McGregor. Magiging ganyan din tayo eh. Tayo yung magiging dyan eh. Gaza. Tapos yung China, yung Israel. Maniwala ka kasi, yung nga lang, ang ideology, nasa atin. So,
malamang kakamit tayo ng Amerika. Yung nga lang, sino ba mas malaki? 'Di ba? China. 'Di ba? Kahit yung manufacturing nila nasa China, 'di ba? Like siguro sila Elon Musk or whatever. Malamang may factory sa China 'yun eh. So, hindi sila fully kakampi natin. Kumbaga they have to maging hati lang sila na hoy, hindi tayo full support sa Pinas kasi meron tayong factory sa China. So kailangan pangalagaan natin din 'yan. So ngayon bilang Pinas, kasi yung sinasabi ng media natin, hindi dapat okay na maging kakampi ng China kasi si Sara Duterte, dude, pinupo siya sa bad light ngayon kasi hindi Bud Light, bad light kasi ano daw, may mga meme na lumalabas, di ba, parang senador sinabi about China, tapos siya puro in-check, nakita mo yun? Puro in-check yung meme. So, parang sinasabi na kakampi niya yung China. Kumbaga, anong solusyon para maiwas? Kasi binubuli na tayo, anong gagawin natin? Okay. Sa China kasi, sa situation na yan, bago tayo, Taiwan muna yung magiging Gaza. Ganon. Kasi mas malaking investment ng China sa Taiwan eh. Mas invested sila doon kasi gusto nilang mabawi yung probinsya. Yung Hong Kong, hindi. Yung nabawi na nila yung Hong Kong eh. Oh, fuck. Nabawi na yung Hong Kong. Okay. Kasi ang pinagkaiba ng Taiwan sa Hong Kong, yung Hong Kong may treaty talaga. Kumbaga, after 100 years, isosoli namin sa inyo. Ang Taiwan walang ganon. So, para makuha nila, kailangan nilang gerahin talaga. Although ang Taiwan, ayaw nilang, even the US recognizes na China pa rin ng ano eh. Officially Taiwan. Officially, China pa rin ng ano. Para, just to maintain the good relations with China. Okay. Kasi yun ang ikakasaya nila. Pero, they are friendly with the Taiwanese pa rin, with Taiwan. And pag daw nagyera, susuportahan nila ang Taiwan. Kasi may mga interest ang US na sa Taiwan din. Ang primary interest ng mundo talaga sa Taiwan, kasi alam mo kung ano? Dagat? Hindi. Ano? Microchips. Sila yung manufacturer ng microchips. So, perfect na yun. Elon Musk. So yung mga, kaya dati nung pandemic, di ba yung PlayStation 5? Kumbaga may ano ngayon eh, kumbaga ang haba ng waiting list nun eh. Nung PlayStation 5, PS5 nung pandemic lumabas siya. Kasi walang manufacturer ng microchips. Kulang yung microchips production nun. Ngayon hindi na pandemic, okay na ulit ang supply ng PS5. So, yung microchips na yon, it is, nasa lahat ng computer, nasa lahat ng cellphone, nasa lahat ng kotse. Camera natin. Tingin ko, baka. Pero yun ang pinaka-importanting commodity ng Taiwan. At pag nasakop ng China ang Taiwan, China ang magkocontrol dun sa mga microchips. Powerhouse, So, it's, hindi ko alam kung it's disfavorable for the US pag nangyari yon. Okay, so hindi ko alam, hindi ko gets dito dun sa scenario na yun, bakit hindi gumawa ng microchips ng US? Di ba? Pwede naman. Kaya nga. Kasi, ewan ko bakit. Pagtitipid. Kasi yan yung yan yung sinasabi nila na delegation. Alam mo sa corporate scene, parang kung ikaw yung boss, you have to delegate. Oh. Yan yung extreme measures doon. Ayaw mong gawin yung fucking job mo. Kaya sino ba yung delegate? Ito mga Asyanon, pang taga-Taiwan, to delegate natin yung microchips sa kanila. It's, kaya bukod doon sa microchips, historically kasi, gusto nung mabawi ng China as territory ang Taiwan. Officially. Tama. Alam mo ba, kaya sila humiwalay kasi, yung si Chiang Kai-shek, yung basta, yun yung leader ng China before naagaw ni Mao Zedong, yung leadership sa China. Nung hindi ko alam kung anong pangalan, Chiang Kai-shek, parang ganun ng ang hindi ba si ang bigkas. Sa Taiwan siya
tumakas. Oh. And he established a sort of government there. Oh, yun. Sino ba yung kalaban ni... Teka, i-ano natin. Teka, Mao Zedong enemy. Mao Zedong enemy. Ayusin lang natin kasi historical figure to eh. Teka. Ayan, si Chiang Kai-shek. Oh, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. Teka, pakita natin. Pakita natin ang ito, Chiang Kai-shek. So yan yung pinalitan ni Mao Zedong. Tapos habang tumatakas siya, doon siya sa Taiwan pumunta. Tapos nag-establish siya ng gobyerno doon. Tapos ngayon, Taoism. Oh. Hindi Taoism. Basically, yun ang nangyari. So, kaya yung Taiwan until now was able to maintain naprotektahan na rin siya ng ibang bansa. 'Di ba? Kasi nung mga 80s, mahirap lang naman ng hindi naman kasing lakas ng China ngayon sila. Tama. Nung 80s, talagang sobrang hirap ng China, hindi niya mabawi yung yung Taiwan eh. Grabe ngayon yung China, no? Pero kung nagkataon na ngayon, mayayari pa rin siya, hindi mangyayari yung makakatakas ka dyan sa Taiwan. Pero bro, fearful ang Western world sa China, yung China pamamalakad. Kasi di ba may credit score sila, tapos di ba sobrang, one government, one policy lahat. Credit score. Yun yung yung kasi ang philosophy at ideology nung gobyerno nila. Pero communist. Pero paano pag di naman talaga ganun sa China? Di ba parang kunwari sa Pilipinas ginagawa tayong katatawanan sa mga stand-up comedians like yung drug war ni Duterte, di ba? Kasi pag napapakinggan ko yung mga ibang news sa Western world, parang ang grabe. Exaggerated. Oo, parang ang grabe. Pero ako, taga-Malabon ako, may mga napapatay, okay, sige. Pero kahit naman wala pa si Duterte, may napapatay naman talaga. Oh. Well, I don't know. Well, sa kanila kasi, sa sensibilities nila, talaga yun? Ang pinagkaiba kasi, nung time na yun, at saka sa dati, fully supported ng presidente. Di ba? Yun ang pinagkaiba nun. So, malaking factor yun. Diba? Parang nangyari government sanctioned killings ang Oo nga. Pero let's just say na na pinalabas lang na ganun. Na kahit nasabihin niyang, parang okay, gets ko may mga nabitawan siyang salita. Pero what if wala talaga siyang go signal? Paano pag may mga subordinates lang na tinake lang literally yun? Alam mo yun? What? Based dun sa mga narinig ko ng mga kwento. Kasi kahit sinong umupo dyan, meron pa rin ganun eh. Meron pa rin talaga. So parang kahit gawin mong big deal yun, kahit sinong iupo mo dyan, and God forbid, kahit si Lenny pa yung naupo dyan, nandiyan pa rin yan eh. Nandiyan pa rin. Like I said, ang difference nga lang talaga kasi is that the president was openly you can even say provoking ganun. Hindi provoking, enticing. You can even say parang Commanding. hindi advocating eh. Basta may suporta na parang patayin mo yan. Patayin mo ang mga pokin ng drug dealer. Hindi ko alam pero dati may mga nakakausap akong ito mga anecdotal na stories lang naman to. Yung mga taxi driver tsaka grab drivers na nasasakyan ko dati. Tsaka yung ibang mga friends ko. Minsan may mga kakilala silang pulis, tapos o kaya
police na pasahero nagkukwento sa kanila. Nagve-vent out sa kanila na kasi di nila kilala yun. Madaling mag-vent out. Tama naman. So, sinasabi niya, ayaw niya nag-resign siya sa pagka-police kasi hindi niya ma-atim na merong binigyan. Yung iba, hindi ko sure to hindi ko alam to. I'm not claiming this as fact. Pero dati meron daw nagsasabi na may quota daw yung mga police na kailangan silang maitumba. Narinig ko nga yun. Diba? Mga ganun. Pero sa masang Pilipino, bro, yung sa kanila, good si Duterte kasi at least napatay natin yung kung sino mang bully yun doon sa barangay nila. Kaya nga. Yun lang yun. Kasi dati, okay, kunwari, pero kasi labag yun sa ano natin eh. Rule of law. Sa diba? rule of law eh. Tas yung, if you want to, kasi may mga talagang siga eh. Like, kaganya Asyong Salonga nung araw, di ba? Na may meruwisyo. Pero, doon sa nagbibigay ng tong, yung tong, wag mo kaming harasin Asyong ito tong. Hindi sila perwisyo doon. Pero doon sa mga hindi kaya magbigay ng tong, perwisyo sila. Well, perwisyo pa rin sila doon kahit doon sa mga nagbibigay kasi salit na sa'yo na yung pera. So, sino papatay doon, di ba? Sino papatay kay Asyong Salonga, di ba? Di police. Yung isang na interview ko sa podcast, sobrang bait nito, Sobrang bait nito talaga. Hindi ko nasasabihin kung sino. Pero, ang sabi niya, kaya hindi ako hindi ako sama dun sa mga tao na kinokondem lahat ng nagsusuporta dun sa kay Duterte. Kasi, katulad nung sabihin ko na nga, si Harvey Tulibaw. What's up? Artist yun. Hindi naman masama to eh. Artist yun, sobrang bait. Nobody will tell na sasabihin mo na masamang tao yun. Sira ulo ka. Hindi ako maniniwala. Kumbaga, very well respected artist. Pero, napansin niya na, kasi taga-Cubao ata siya. Doon siya nakatira ngayon. Or somewhere na madami daw snatcher. Okay? So, ilang beses na siyang na-snatch nun. Ang kwento niya kasi, naranasan niya pang maging yung messenger. So, hindi niya alam kung kabisado niya yung galawan ng mga hold-upper, lalo na sa jeep. Kasi ilang beses na siyang nakasakay sa jeep na hold up. So, pag nakita niya yung galawan, bumaba na siya. Mga ganun. So, sanay siya. So, ngayon, nung nung si Duterte, nakita niya, umayos daw talaga. Nawala, di ba? Yun nga eh. Di ba? Sabi niya, nawala, dude. Para sa mga katulad ko na nakatira sa subdivision, hindi ko mararamdaman yun eh. 'Di ba? Pero kung ako nagko-commute araw-araw, ako bro nanakawan ako nung college ako sa St. Paul sa Ermita. Ninakawan ako, tapos inambahan ako ng saksak. Nasaan yung takot ng kriminal na yon? Wala. Kaya nga, 'di ba? Ako nagko-commute din ako dati. Ang pinakamasamang nangyari lang sa akin in terms sa pagnanakaw, yung hinablot yung peke ko na shades. Di ba? Hinablot. Nakalagay kasi dito sa ulo ko. Hinablot na ganun, tapos tumakbo. Hindi ko na nga hinabol eh. Kasi parang 300 lang ata yung eye to eye. So, ngayon, pero one time, nakasakay ako sa FX, yung nagbubukas ng traffic kasi. Binuksan yung pinto. Binuksan yung pinto, tapos babae na kolehiyala yung nakasakay eh. CEO pa ata yung uniform. Tapos may dalang itak, ginanon. Pag umandar, masasaksak yung So binigay na lang yung So ganun, tapos kinuha. Ayaw niyang ibigay eh. Yung bag niya. Bigay mo na. So sinigaw-sigawan siya, tapos medyo idiniin na yata yung hindi naman siya sinaksak. Pero nung medyo nakita niyang ididiin, binigay niya na agad. Tapos yung driver parang nag-angas-angasan pa eh. Kunyari hahabulin niya. Pero hindi naman. Pero 'di ba? Pero hindi ako yung natutukan. Hindi ako yung nakablutan. Pero ramdam ko yung terror eh. 'Di ba? Imagine mo kung ikaw lalo yun. Yung babae, umiiyak hanggang makababa ako, umiiyak siya. Nanginginig. Saka, alam mo yung yung mga anti-Duterte noon, yung sentiments na, bakit puro mahihirap lang yung pinapatay? Dahil sila talaga yung criminal eh.
Sila talaga kriminal eh. Sila yung sila yung survive. Hindi mo sila may sisi. Kasi they're surviving parang leon na gutom. Papatay ako. Wala akong pakialam kahit cute na gazelle to. Gutom ako eh. Wala na akong rational shit. Papatay ako kasi gutom ako. At saka although hindi ko naman I wouldn't put fault dun sa mga kumundo na kay Duterte kasi kailangan din naman yun. Hindi naman talaga din tama talaga. Oo naman. Pero ang sinasabi ko kasi, yung mga sumusuporta kay Duterte na nakakaintindi kung bakit niya ginawa yun. Tama. Hindi ibig sabihin masama sila. Yun, diba? tama. Yun ang punto ko doon. Hindi dahil masama sila gusto nilang pumatay. Meron talagang, magkaiba lang talaga kayo ng buhay. May nakikita silang benefit doon sa kasamaan ni Duterte. Yun diba? lang yun. Kasi kahit kasi yung mga tao ngayon, kung naging BBM supporter ka o Lenin supporter, hindi nila ikaw gusto. Hindi nila naisip na parang kaya nila gusto yun. May nakita silang konting semblance ng justice, ng peace doon sa tao na yun. Kaya sila supportahan. But does that make them? Di ba? That doesn't make them evil. Tama. Although, hindi ko alam eh. I suppose it is a moral and philosophical question. Pero I would be sure na hindi totally evil yung tao na yun. Kaya nga. Diba? There are reasons why people could understand extreme measures. Si Deadpool nga, pinapanood din nyo. Si Deadpool, daming pinatay. Tapos gusto nyo pa rin si Deadpool dahil joke lang siyang hayop siya. Di ba? Yun lang yun eh. Imagine mo, no? Paano pag may pamilya pala yung pinatay ni Deadpool, di ba? Gusto na niya mabuhay. Pero ang hassle, no? Kung kriminal ka nung panahon ni Duterte, no? Kunyari, kriminal ka. Chris. Tapos sa Duterte, mga kriminal, papatayin. Patayin. Kung ako lang, barilin na yung mga hindi ko kaya yung accent ni Duterte. Hirap pala. No? Butong papatayin na mga kriminal na yan. Pero ang ibig ko sabihin, ganoon talaga. Pero kung ikaw yung kriminal, let's say, pusher ka na wala kang backup. Tapos alam mong kilala ka na ng mga polis. Dapat parang kang Scarface mentality. Say hello to my little friend. Yung mamamatay ka na lang talaga. Pero at least, you go out with a bang. Tanda mo yung, kumbaga, mo na, sentensyado ka na talaga. Di ba mo yung scene na yun sa Scarface? Yung scene na inakit na siya ng mga kalaban na gang. Kaso, let's say, alam mong wala kang baril, wala kang ba't pa ako na-criminal kung wala akong baril? Sabagay. Kung criminal ako, may baril pero ako. anong maiisip mo? Anong maiisip mo na, pagkarinig mo pa lang? Kasi alam mo yun eh. Wait. Kasi alam mo na yung mga polis susunod sa kanya eh. Diba? Kasi sanay ka na sa polis kasi ilang beses, kriminal ka na nga eh. Malamang nahuli ka na dati. Diba? Or may kaibigan akong polis. Oo. So, alam mo yung galawan. May mga kaibigan ka nang nahuli at talaga namang nalintikan. Alam mo ba si Ben Tambling? Kailan mo si Ben Tambling? Oo. Isang notorious na criminal yan ng Malabon. Ano yan eh, carnapper, tas akyat bahay gang. Alam mo ba sino mga sumuporta sa kanya? Sino? Mga polis. And kaya siya pinatay dahil gusto niya gusto niyang mag-resign. Gusto niya mag-resign sa pagiging criminal niya. So, nung mag-resign na siya, sabi ng mga polis, hindi ka pwede mag-resign. Ben, bata ka namin. Ikaw yung number 1 namin na akyat bahay gang sa carnapper. So, pero si Ben Tambling, rockstar, so nag-resign pa rin siya, di ba? Ayaw niya maging criminal. Resign talaga yun. Nag-awol siya. Alam mo, nung nag-awol siya, kumalas. Anong ginawa nung mga polis kay Ben Tambling? Ni-rape yung asawa niya. Ni-rape yung asawa ni Ben Tambling. Kaya si Ben Tambling, nung ni-rape yung asawa niya, naging cop killer siya. Marami siyang pinatay niya. 7 pulis ang pinatay niya. I-search mo. 7 pulis yung pinatay niya bago siya pinatay ng pulis din. Dahil sa hindi makatarungan na panggagahasa sa kanyang may bahay. Wala namang makatarungan na panggagahasa. Diba? Kasi gusto niya mag-quit eh. Parang ayoko nang ginagawa ninyo. Tangin na pinapaano nyo. Ay, may tula nga siya eh. Talaga? May tula? Ito, Ben Tambling. sa cemetery ng Malabon. Doon siya nakalibing.
Ito? Yan, yung tula. Yan yung nakalagay sa kanyang nicho. Talaga? Tingnan natin. Hanggang ngayon, dyan pa rin yan sa cemetery ng Malawan. Minsan puntahan natin. Ayoko, wag na. Alam mo kasi kung ba't siya naging alam mo si Ben Tumbling, stuntman to eh. Kaya siya tumbling. Tapos ginawa siyang kriminal ng mga polis. Basahin nga natin. Ikaw magbasa. Ito, Ben Tumbling. Ikaw ba'y masama o isang dakila? Bakit ba marami ang sayo'y humanga? Mga matatanda, dalaga at bata, sa pagkamatay mo'y ayaw maniwala. Bakit di marinig sa bibig ng tao na kay Ben Garcia napupuot ako? Bakit si Ben Tumbling ay naging idolo? Gayong sa balita ay pusakal ito. Wow naman. Bakit na kay Rami ang mga nalungkot ng ang iyong buhay agad natapos? At bakit maraming mga magandang loob nag-abuloy sa iyo ng katakot-takot? Ang alaala mo ay magiging aral sa taga-Malabon at Karatig Bayan. Ang dalangin nila kung nasaan ka man, sana ay kamitin mo ang kapayapaan. Kamtin mo. Pinatay siya. Grabe, Ganyan siya. Alam mo ba kung bakit siya minahal ng mga taga-Tunsuya, Longos, Malabon? Bakit? Dahil para siyang si Robin Hood. Lahat ng mga ninanakaw niya ay ginagawa niyang, para siyang politiko, binibigay niya sa mga mahihirap. Kaya siya minahal ng mga taga-Malabon. Bakit? So, tumatumbling kaya siya sa pag gumagawa siya ng krimen? Hindi ko alam, pero stuntman kasi siya. Kaya nga. Pero malamang hindi. Pero nauso yung yung nakawan ng mga stereo sa Malabon. 'Di ba? Dati yung mga kotse, may mga Kenwood na ninanakaw yun. Ninanakawan na kami. Malamang ninanakawan ni Ben Tumbling yung kotse namin na Toyota Corolla nung araw. Tapos, pero nangyari na kaya sa kanya na parang binabaril siya tapos tumambling siya para makaiwas ng bala. Parang si nangyari na kaya Neo sa Matrix. Diba? Ang cool siguro nun, no? Ang cool siguro nun, no? Malamang hindi. Malamang inambush sa bahay niyan. Pero siyempre may mga enkwentro eh. Diba? Na parang, tatakas, habulin siya. Feeling Tapos magpaparkour siya. Feeling ko hindi nangyari yun. Aabot pa rin yung bala sa kanya. Pero ang point ko lang, Jegad, to. Kung criminal ka, malamang may kakilala kang polis eh. Oo naman. Kasi hindi ka 'di ba nakikita mo yan sa mga Narcos, sa mga Scarface, hindi ka maglalakas loob na gawin yung shit na yan kung alam mong hindi ka protektado. Oo naman. 'Di ba? Konting nga lang eh, parang diba? napangukuhan ka lang ng suporta, biglang lakas ang loob mo. 'Di ba yung mga ibang snatcher labas-pasok sa kahit si Charles Manson na nga lang eh. Informant ng ng CIA yun eh. 'Di ba yung whole conspiracy thing na drinogan yung mga hippies para magmukhang pangit yung image ng mga hippies? Yung mga kriminal, lalo na kung long time criminal ka, familiar talaga sila sa galawan ng police. Kasi yung iba dyan, madami ng beses na huli. Like, yung isang kwento ko, nag-shoot kasi kami dati. Tapos yung videographer namin, nanakawan ng laptop dun sa Luneta yun eh. Tapos, syempre, nanakawan ng laptop. Nagre-report kami dun sa station dun. Tapos nung nandun kami, merong lalaki dun na hinuli, snatcher, magnanakaw din. Ito ba yung nanghuli? Hindi, wala naman sa kanya yung laptop. At saka iba yung krimen niya, may nagrereklamo na foreigner. So, parang in-snatchan nila yung foreigner. Tapos nahuli. Tapos alam mo na na kilala na siya doon. So, ikaw na naman, hayop ka. Tapos, ano ba yung mga nangyari doon? Ang pinakang matinding nangyari doon, sinisipa siya nung foreigner. Kasi, nung foreigner, nung police. Kasi tinanong yung foreigner, anong gusto mong gawin natin? Kasuhan natin to. Foreigner yun eh. Paalis na rin sila. Di ba, mga turista lang sila. So, naawa. So, bukod sa naawa, wala rin talaga silang oras para i-pursue yung kaso. Tama. So, ang mangyayari, walang complainant,
walang magiging kaso dun sa snatcher. Oo. Kaya foreigner lagi ang inaano nila eh. Kaya nga. Kasi alam nila na aalis din yan, And tapos wala silang magiging kaso. And the vicious cycle continues kasi, bro, sagot kita. Oo. Ako yung parak mo. Tapos, hindi niya sagot yung ano. At least sa instance niya, parang hindi. Pero, para magtanda siya, kasi basically, walang magiging consequence dun sa ginawa niyang krimen eh. Kasi walang magdedemanda sa kanya. Kaya sabi nung foreigner, no, we just want to get our stuff back and then we're gonna be leaving in 3 days, di ba? So, ayaw na nila. So, ang ginawa ng police, ginulpi na lang niya. Yung ano. Di ba? Yung kriminal, yung snatcher. Pero skeptical ako dyan eh. Feeling ko bata niya yun eh. Maari. Feeling ko bata niya. Kasi sana kung alam mong marami ng record to, bakit siya malayo nakakagala? Maari. I wouldn't count that out. Pero ang nakita ko talaga, yung mga tadyak, totoo eh. Kaya nga, parang fraternity initiation lang yan. So, ano kami, may bata pa nga doon. May bata doon. Na kinabahan nga ako kasi baka sipain din yung bata. Hindi naman sa kabutihang palad. Pero ito lahat yan in cahoots. In cahoots lahat yan. Yan yung vicious cycle na nasa lipunan natin ngayon. At sa ayaw natin sa tanggapin, may mga mababait talaga. Pero, dude, kahit ka sa corporate world alam mo yan diba? Kumbaga, may ideal shit, pero may mga shit na kailangan alam mo na. Kasi pag hindi mo alam yan, umalis ka dito. Oo, parang, taga mo naman. Diba? Parang, tangin na, Arvin, alam namin na mali yan, pero ito yung sistema dito Gawin mo lang yan. Madaming ganun. Sa gobyerno, lalo na, di ba? Oo. Kaya nga, galit sila kay Trump Kasi si Trump ayaw niyang, hindi siya sanay dun sa sistema. Kaya may mga politikong pinapatay kasi ayaw mong sumunod sa nakasanayan natin. Papatayin ka naming hayop ka. Kumbaga, ito na yung norm di ba? Tapos guguluhin pati yung mga journalists, bro. Yung mga journalists na kini-question yung truth. Di maingay ka. Di ba? Ayun, nakita mo yung pinatay sa naka-livestream? Ay, di ko alam ano nangyari. Hindi nun. Pinoy? Oo, Pinoy. Baka mangyari sa atin yun, Jet. Oo, habang ano siya DJ siya sa radyo Pero yung work from home na DJ siya. Parang nakita ko yan. Oo, nakita ko yan, Si DJ something. Si Johnny Walker. Sa province? Hindi. Alam ko, dito lang yun. Alam ko sa province yan. Province nga ata. Sa province yan si Johnny Walker. Tapos nag-livestream siya. Sinugod siya doon sa kaya ayoko mag-live, Jet. Yun ang dahilan kung ba't ayoko mag-live. Oo, siya, binaril siya ng... Kaya Nico David, libayan. Lalo ko na, Rani, huwag ka magla-live. Lagi kang naka-live. Kaya nga. Pero Hindi, huwag mo sabihin niya, baka sabihin na dinedetrate mo siya. Pero nag-iingat lang ako sa kanya. Parang ito nga yung magandang example noon. Nag-iingat ako sa iyo, Rani, kasi ikaw ay dapat mabuhay. Mabuhay ka, Rani. Mabuhay ka, Rani. Di ba? Anong mga sasabihin mo sa amin? Baka yan. Wag na natin. Pero nakakalungkot na when you speak the truth, 'di ba? Yan yung mangyayari sa iyo. Hindi naman tungkol sa politics yung pinag-uusapan niya kung ba't siya pinatay. May personal na away ata. May kabit. Yung isa pa, yung sa bus, nakita mo yun? Oo nga. Diba? Binaril yung dalawang... Mag-alivin yun, di ba? Anong problema? Pero parang anak daw yung pumatay. Nagpapatay. Sabi. Saklap na. Pero fucked up talaga. Yung mga motives, fucked up. Diba? Well, ganun talaga. Pero alam mo, araw-araw siguro, ilang kaya ang pinapatay sa... Alam mo, Chico, anong mas fucked up sa lahat ng yan? Ano? Laging late si Zach Tabuldo Mamaya, next episode na. Sorry. Next episode na. Okay. Sige. Mag-isa pa tayo. Chris Baco na. Ituloy na natin dito sa episode na to. Tapos patuloy mo na lang. Wag na. Mahihirapan pa ako. Okay, sa next episode. Sige. Okay. Diyan muna. Tapusin na muna natin to. Kung saan napunta tong episode na to. Paalam. Okay, we are out.